Hello, kumusta po kayo? At sana ho nasa mabuti kay kalagayan sa mga orason na ito. Tayo po ay nasa Maynila at tayo po ay nasa QC. Salamat Panginoon na maski pa paano ho natutunan po. May mga changes. Salamat sa Lord. Salamat sa inyong dasal para po kay Brad. Alam po ninyo, tagal akong di nakapunta ng Manila eh. Prior pa sa pandemya po natin. So, salamat sa Lord sa aking mentor na nagdala sa akin dito. Opo. Maraming salamat sa opportunity na tayo ay nagkita uli sa mga oras na ito. Salamat sa Panginoon. Kamusta po? Nakatulog ho ba kayo na maayos? Kayo po ba ay okay ho ba tayo? Opo. Sana nga ho tayo ay nasa mabuting sitwasyon sa mga oras na ito. Medyo mahirap yung mapalayo ka ng konti sa pamilya. Oo. Di bale, Friday, nandiyan naman ako eh. Medyo namimiss ko lang yung aking may bahay. Opo, first time na naman to magkalayo kami ng konti. O. Musta, Apple? Tirati na si Sister Apple Kasi kailangan makita natin yung kanyang mukha. Yan. Atay Hello, Brad. natin siya. Rinig mo ako? Naririnig kita pero wala yung Wala iyong mukha rito sa akong screen. video. Sige, di bale. Sige. Mga kapatid, magsisimula na po tayo. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa ng Kabrad kasama si Brad Calix. Ang Kabrad po ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin po nito na alalayan, palakasin at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na maging mas malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral na simbahang Katolika. Sinusubukan din ho natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang ating kaisipan, damdamin at ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, 22 sa buwan ng Enero 2025. At ngayon po ay kasama natin si kapatid na Apple para pagunahan po tayo sa ating panandalangin at sa pagbanggit na rin ng Saint of the Day. Good morning, Apple. Hindi ka marinig, kapatid. Yan. Okay, sige. Sabi ko naman dari lang. Medyo nagdodoble po ako sa akin. Sige lang. Mm-hmm. Dali lang ayusin natin si kapatid. Wala. Antayin po natin si antayin po natin si kapatid. Medyo may konting technical lang ho tayo. Dali po. Yan. Tayo natin. Salamat Meta sa pagtulong nyo sa aming broadcast. Yun. Tignan natin ko. Yun. Ayan. Sige. Lord. Mas maganda. Okay. Ayan. I ask the intercession of Blessed Carlo Acutis every time meron tayong problema sa ating technical issues. Mm-hmm. We will start. Let us put ourselves in the most holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible.
I believe in one I Lord believe in the one Jesus Lord Christ, Jesus Christ, the only the only begotten Son of God, begotten Son of born God, of the born of Father the before all Father ages, and before all God from ages, God, God from God, light from light, light from light, true God from true true God God, from true God, begotten not made, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For as man and for our salvation he came salvation, down from heaven, Amen. and by the Holy By the Spirit Holy was Spirit, incarnate of the Virgin Mary, the Virgin and Mary became man. became man, For our sake he was crucified under Pontius Pilate. just for his He Pilate, suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven sent and is him, seated Amen. at the right hand And of the the Father. Father, He will come again come in again, glory to judge the glory, living the and the dead, judge, the living and and the his dead, kingdom his will kingdom have no end. will have no end. I believe I in the believe Holy the Spirit, Holy Spirit, the Lord, the the Lord, giver of life, giver of life, who proceeds from it the proceeds Father and the from the Son, Father and the Son, who with the Father the and the Son is Father and the adored Son and is adored glorified, and who glorified, has spoken was through the spoken prophets. to the I prophets. believe I in one believe in holy one Catholic and holy Catholic Apostolic Church. Apostolic Church. I confess one I baptism for the confess one forgiveness of baptism for sins, forgiveness of and I look sins. forward I to look the forward resurrection of the to the dead resurrection of the dead, and the life the of life the world to of the come. world to come. Amen. Amen. Today is Wednesday, the 22nd of January 2025, and liturgically, our church celebrates the memorial of Saint Vincent, a deacon and martyr. Saint Vincent, deacon of the Church of Zaragoza, after suffering extreme tortures, died as a martyr of Valencia in Spain. During the Diocletian persecution, his cult immediately spread throughout the church. Today also our church celebrates the memorial, the day of prayer for the legal protection of unborn children in the United States of America. The texts for Mass are authorized for use in the dioceses of the United States of America. Mm. Let us offer one Our Father, one Hail Mary, and one Glory be for the intentions of our Holy Father Pope Francis, and for the intentions of all those who are here, especially the intentions of our Brother Al Calixto and his family. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the The Son, Son, and of the Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. Kapatid, baka meron kayong anunsyo mula sa inyong parokya at mga kapatiran natin na pwede mo i-shout out sa mga oras na ito. Just go ahead, Apple. Ayan, magandang umaga po sa lahat ng mga parishioners ng Immaculate Conception Parish, Bakyas, Mansiligan, sa ating Kura Paroko si Father Farley Ray Santolian. Good morning sa aking magulang, nakakaalis lang at umattend ng daily mass. Mhm. At nanonood ngayon ang aking kapatid, si Ezra Lance, kasama ng kanyang asawa at kanyang mga anak. Good morning. Gusto ko lang po i-shout out yung Exorcism Cross group sa Facebook page. Member po, marami po tayong mga kapatid na nanonood. Meron po tayong live talk mamaya with Fry Jeb Gibraltar. Ito po ay gaganapin mamayang gabi
7:30. Meron po tayong topic, walking possessed and knowing the tactics of the evil spirit. This is po via Zoom live. Mhm. Sa mga gusto pong umattend, pwede po kayong mag-message sa akin o you can search the Exorcism Cross Group sa Facebook po. This is in collaboration with our brothers and sisters in the Latin Rosary Missionaries. Ayan yung ating mga prayer warriors sa Latin Rosary Missionaries ay kasama po natin. Good morning and thank you sa lahat ng tulong ng Latin Rosary Missionaries kay Sis Ria Bautista at kasama ng ating mga coordinators. Nandyan po si Sis Angel Amoma at ang lahat ng mga OFW natin na kapatid na hindi napapagod sa kakadasal kasama natin. Good morning sa lahat ng mga nanonood sa ating CFD family, National, Bacolod, and Rizal. Maraming salamat at good morning po sa inyong lahat. God bless us all. Patnubayan tayo at pakaingatan ng Panginoon araw-araw. Thank you. Good morning, Kabrad. Alright, maraming salamat kapatid na Apple. Maraming salamat for joining sa ating broadcast. Yun, si Apple nakita natin, siya po yung ating regular na makasama dito sa ating broadcast, lalo na sa pananalangin ho. At sa pagbibigay ng saint for today. Apple, maraming salamat. God bless. Salamat sa pag-join sa ating broadcast. Salamat po sa mga kasama natin today. Si Rosa Tadeo, dyan sa Hong Kong. Si Christian Paul Gailan, presidente po ng CFD sa Diocese ng Bacolod. Kay Bobby Taruk. Maraming salamat. Sino pa ba? Si Ate Angel Amoma, dyan sa Japan. Maraming salamat ate for joining. Opo. God bless sa inyong work dyan. Samahan nawa kayo ng Lord sa inyong mga ginagawa. Ems Aspe Sagales. Salamat for joining. Watching from Cavite City daw. Salamat sa inyo mga kapatid. Kay Lance Azuhe, Momandre, Pepito Barbon. Bro, maraming salamat. Kay Alan Janeta dyan sa Hungary. Magandang bago tanghali sa iyo kapatid. Salamat for joining. Alright. Bati ko muna yung aking may bahay. No? Kanina kausap ko siya. Hindi siya makapasok na naman ngayon dahil sa kanyang sitwasyon. Patuloy niyo silang ipagpreho si Mrs. No, mga kapatid. At yung aking dalawang anak na si James Philip Atala na Grace. Maraming salamat sa Lord. Gusto ko lang batiin yung aking mother na si Mama Elsie, si Eloisa, si Fred R., si Charo, si Nicole, si Jairus Matthew, si Buddy, si Bembem, si Paulo Picoy, si Rock, si Esme at yung kanilang mga anak. Si Julie at Ronlian dyan sa bahagi ng Asinggan, Pangasinan. Magandang umaga sa inyo. Kay Ate Lydia, kay Buboy, kay Bogs at yung kanilang mga anak. Kay Tio Joe at Tia Edna dyan sa Kainta at sa kanyang buong pamilya. Magandang umaga po. At sa lahat po ng aking mga kamag-anak dyan ho sa Palawi, Calulbon, Vira, Catanduanes, magandang umaga po sa inyo. Siyempre ang buong tropa ng punto por punto kay Reverend Father Darwin Gitgano, Bro Wendell Talibong, si Joe, pa yung pangalan nun, nakakalimutan ko o yung isa na medyo lagi humaharap sa sa mga sa mga pagtatanong. Maraming salamat sa grupo. Opo. Kay Bishop Patricio, sa aming bishop dito sa Bacolod, magandang umaga Bishop Patricio, Father Dominic De Ramas, at sa lahat ng mga kaparian natin dyan sa Diocese sa Bacolod, good morning po sa inyo. Kay Sister Mercy ng Pauline Media at sa lahat po ng staff, magandang umaga po sa inyo. Si Very Reverend Father Luan Torrefranca po, yung aking parish priest sa San Juan Nepomuceno, parish dyan sa Sumag, bahagi ng Bacolod. Kay Reverend Father Nobles, ganun din. Sa aming seminarya na si Bro Simon at si Bro Kent. Sister Malu ng PPC at lahat ng mga officers at si Bro Bernardo Apoyon. Maganda umaga po. Sa Catholic Faith Defenders nationwide, maganda umaga po.
kay Reverend Father Brendan Ray Gamal, ang Spiritual Advisor po ng CFD Bacolod. Good morning, Pads. Kay Reverend Father Hubert Tabellana ng St. Teresa of the Child Jesus, Quasay Parish sa Barangay 35. Magandang umaga po, Pads. Si Doc Ray Intila, sa buong pamilya, good morning. Kay Christian Paul Gaylani, aming Presidente, good morning po. Kay Harvey Angke, ang Vice President. Kay George Skiles, ang Secretary. Si JB Akman, Treasurer. Si Apple, si Al Manilla, magandang umaga sa inyo. Si Herald Deloso, Pipito Barbon, James Esenciales, Rod Rex, si Bro Mailom at si iba pang tropa dyan sa Granada. Magandang umaga po. Kay Thea Marie Pescador, ganun din. Kay Marjorie Batayen Agtoto, magandang umaga po sa inyo. Ganun din kay Buds, dyan si Legaspi Albay, kay Father Totoy na kanyang parish priest. Ganun din kay Kenneth Alvin Bustamante at kay Romel Palma. Excuse me po. Sa Binalbagan Servants of the Divine Mercy, magandang umaga kay Bro Chubby Martin and Bro Boots Uy. Sa mga elder nito na sina Pabs Gonzales, Jan Englis. Sa All for Jesus Life Ministry po, kay Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto. Magandang umaga po sa buong tropa ng Binalbagan Servants of the Divine Mercy at sa All for Jesus Life Ministry. Sa PESMA Plus, dyan sa Israel, magandang umaga, tanghali mga kapatid. God bless sa lahat. Kay Bro Romel Jerry Natalio at sa inyong mga kasamahan, magandang umaga po. Sa Latin Rosaries Missionaries, good morning mga kapatid. Gusto ko lang i-acknowledge po yung mga overseas natin na mga tagapakinig sa ating broadcast. Sosimo Inojo Jr. dyan sa Ireland. Angel Amoma dyan sa Japan. Alex Dugang sa Columbus, Ohio sa USA. Elenita Billete ng Greece. Rosa Tadeo sa Hong Kong. Roberto Galang sa Rome, Italy. Kay Sa Arnel Jawod Sigosyo sa Malaysia, kay Usting Fabon Rubines Ompad sa Silice, Italy, Romel Parado ng Perugia, Italy, Arturo Pagarpata ng Ghana, Africa, kay Rego Perocho ng Kuwait, Alan Janeta ng Hungary, James Walter Hibanada Topic ng Canada, kay Enteng Narim ng Libya, kay Eric Cordero ng Singapore at Ariel Berhis ng Canada. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga kaparian natin. Magandang umaga po. Alright, diretso na tayo sa ating gospel for today, Mark chapter 3, 1 to 6. Sabi po rito sa Wikang Banyaga, the next time Jesus went into the synagogue, a man with a paralyzed hand was there. The Pharisees wanted to accuse Jesus of doing something wrong, and they kept watching to see if Jesus would heal him on the Sabbath. That Jesus told the man to stand up where everyone could see him. Then he asked, on the Sabbath, should we do good deeds or evil deeds? Should we save someone's life or destroy it? But no one said a word. Jesus was angry as he looked around at the people. Yet he felt sorry for them because they were so stubborn. Then he told the man, stretch out your hand. He did, and his bad hand was healed. The Pharisees left, and at once they started making plans with Herod's followers to kill Jesus. Dito makita natin mga kapatid yung tangka na naman sa buhay ng ating Panginoong Yesus. Dito sa eksena na ito, nangyari sa sinagoga. Ang sinagoga ay isang lugar na kung saan nagtitipon ang mga lalaki edad 13 anyos para mag-aral ng salita ng Diyos. Sinagoga nangyari itong eksena na to, sino po nandun? Ang mga Pariseyo, nandun si Jesus, nandun yung mga lalaki na nakikinig sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At anong araw po yun? Sabat. Sabat po yun. Ano po yung inaasahan doon ng mga Pariseyo? Nandun sila para tignan kung magpapagaling si Jesus sa Sabat. Kasi nga po, hinahanapan nila ng mali si Jesus eh. Walang ibang motibo ang mga Pariseyo na kabilang sa religious people sa panahon na yon para kay Jesus.
hanapan si Jesus ng mali at pag nakakita sa niyang mali, at ang sabi rito ng talata sa talatang 6, to kill Jesus. Hindi ho maganda intensyon ng mga religious people. Now, bakit to ganito? Kasi nagtataka sila kung bakit ang tao dati-rati lumalapit sa kanila pero tila baga ang atensyon ng tao na kay Jesus na. Naging popular si Jesus eh. Ito marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit to pilit nilang hanapan ng butas si Jesus upang sa ganun bumaliko yung simpatya ng tao sa kanila. Pero makita natin dito mga kapatid na talagang iba yung plano ng mga pariseyo na ito. Mga kapatid, ang mga pariseyo ay mga maalam sa scriptures. Mga taong simbahan ito. Mga legalistic ito ng mga tao. Baga sa panahon natin, mga taong simbahan po ito. Alam nila ang salita ng Diyos. And yet, nakalulungkot, meron silang hatred sa puso nila, posisyon ang nasa utak nila, hindi talaga malinis ang puso. At meron dong isang lalaki na may problema sa kamay. At ang sabi ng Panginoon, tumayo ka. At ang sabi ng Panginoon Diyos, nandun yung mga pariseyo. Kapag kasabat ba, ano ba mas magandang gawin? Mabuting bagay o masama? Ang magligtas ng buhay o wasakin ito? At ang sabi po ni Mark, wala hong kahit isa doon sa loob ng sinagoga ang umimik. But no one said a word. Kasi kung magsasalita ko yung mga pariseyo doon, baka magka-problema pa sila. Kaya siguro tumahimik po sila. Yung mga nandun naman para mag-aral ng salita ng Diyos, siguro hindi nila alam ang sasabihin nila, kaya tumahimik na rin po sila. At ang sabi ng talata, but no one said a word. Mga kapatid, sabi rito ng talata, ano naging reaksyon ni Jesus nung walang nagsalita? Naghahanap ba siya ng kakampi nung mga panahon na yan? Kaya niya gustong may marinig siya mula sa kanila? Ano naging reaksyon nitong ni Jesus? Na verse 5, Jesus was angry. Siya po'y nagalit. Dito malalaman natin ano ang dahilan bakit po siya nagalit. Jesus was angry as he looked around at the people. Yet he felt sorry for them because they were so stubborn. Tigas po ng ulo. Then he told the man, stretch out your hand. He did, and his bad hand was healed. Mga kapatid, panahon ng Sabat, para sa mga Pariseyo, ang paggawa ng mabuti ay kasalanan. Ang pagpapagaling ay kasalanan during Sabbath. Pwede naman gawin yun sa ibang araw. Bakit sa Sabat pa? Kung ikaw yun nandun, kapatid, sa loob ng sinagoga at nakita mo tong gantong usapan, isa ka rin sa mga hindi kumikibo nang nagtanong ang Panginoon Diyos, o baka ikaw yung pariseyo nandun na naghahanap ka ng butas. They kept watching to see if Jesus would heal him on the Sabbath. Baka ang iba sa atin, pariseyo na nandun, yung iba sa atin ay yung attendant nung sinagoga, yung nagbabantay, yung tagapaglinis nung lugar na yon. Nagmamasid ka rin marahil at nakita mo na si Jesus ay nagalit. Habang tinitignan niya isa-isa sa mata yung mga lalaki na nandun, kasama yung mga pariseyo. At nakita mo yung himala sa isang lalaki na pinagaling ng Panginoon sa araw ng Sabbath. Sabi ng Panginoon, iunat mo ang iyong kamay. At nakinig yung lalaki at yung kanyang may problemang kamay po ay gumaling. Ano po yung kagyat na resulta sa mga pariseyo na they kept
kept on watching to see if Jesus would heal him on the Sabbath. Umalis po sila kaagad. Excuse me. The Pharisees left, and at once they started making plans with Herod's followers to kill Jesus. Dito makikita natin yung pinaka-intensyon ng mga Pariseyo. Masama ang intensyon nila sa Panginoon. Hindi sila nandun sa sinagoga para makinig na salita ng Diyos, kundi nandun sila sa sinagoga para sa maitim na balak. The Pharisees left, and at once they started making plans with Herod's followers to kill Jesus. Yung Herod's followers dito, ito yung mga parang politika. O, si Herod. May mga taong sumusunod sa kanya para bang politician na maraming silang following, maraming sumusunod. Bagalodi nila to si Herod. Nakipagkuntsaba itong Pariseyo doon sa mga tagasunod ni Herod. Ano ang dahilan? To kill Jesus. Mga kapatid, ano yung mga mapupulot nating general principles today sa ating passage? Number 1, may mga tao na dadalo sa misa, iba yung intensyon. Parang mga Pariseyo, naghahanap ng butas ng mali ng kanilang pare. May mga nagsisimbang Katoliko probably na ganyan. Nagsisimba, titignan kung ano yung meron sa loob, makikiisyoso, titignan yung damit ng mga nagsisimba, di ba? Titignan yung mga magugulong mga tao. Siguro may mga napapansin instead na mag-concentrate sa misa. Hindi natin alam ang motibo ng bawat Katoliko na dumadalo sa misa. Hindi natin malaman yon. Iba-iba yan Iba-iba yung mga nakagawian. May mga maaga pa, nandun na sa loob ng simbahan, nagpe-prepare na spiritually. May iba naman papasok sa misa kalahati na, nag-homily na si Father. May mga pumapasok naman sa misa na may mga dalang bata na hindi nila makontrol yung kanilang mga anak o di kaya mga apo. Iba-iba po ang eksena pagka dumadalo tayo sa misa. Hindi natin alam kung ano yung saloobin. May mga pasanin ba yan karamihan ng mga Katoliko na kasama natin? Hindi natin alam. Posible, mga kapatid. Pero ang point ni Brad Calix, ano ang motibo natin, kapatid? Every time we go to church. Katulad ba tayo ng mga Pariseyo na naando sa sinagoga para tignan kung magkakamali si Jesus? Ganun ba yung ating intensyon? Pag ganito po yung ating intensyon, hindi magiging mabunga yung ating pagdalo sa misa. Kaya nga mahalaga, bago tayo pumunta sa misa, naka-ready po tayo. Kasi baka pag may nakita yung mata mo dyan, na hindi ka aya, madistract po tayo. Nakaka-distract naman po talaga. Yun po yung aking parang challenge every time na pag Sunday na pupunta kami. Ano yun kapag yung bang niluluhuran natin, inaapakan nila ng paa nila. Hindi siguro nila alam yung ethics. Hindi ko alam. Mga matatagal na sigurong Katoliko ito, pero hindi po nila nagagawa yung tama sa isang banda. Kung yun lang po yung titignan natin pag Sunday, madidistract po talaga tayo Yung mga batang umiikot na tapos may ingay, nagsasalita na yung pare sa homily, hindi nila mapigil. Mga kapatid, ilabas po ninyo ang anak nyo na nag-iingay. Naririnig naman po yan sa labas, maski na doon kayo sa labas, halimbawa, yung hindi nyo nasasawa yung mga anak ninyo na nagwawala dyan sa nagtatantrum, I suggest mga kapatid, ilabas po ninyo ang inyong anak o pamangkin o anuman yan, makakatulong po kayo na maging solemn yung ating worship. Solemn po kasi tayo. Lalo na pag nag-homily na si Father, yun ho yung panahon na nagsasalita ang Lord sa atin. Opo. Kaya po, I suggest, kung may mga dala po kayong mga bata,
kausapin niyo po sila. Kung yan po'y teenager na, hindi yun ang panahon na sila po'y naghaharutan doon sa loob. Kausapin niyo yan, gabi pa lang, may misa bukas ha, hindi po pwedeng magharutan kayo ron. Hindi kayo pwedeng magdunsingan doon, di ba? Behave ba? Behave. Makikinig tayo ron para ma-enjoy natin ang misa. Now, ilan lang po yan sa mga practical tips na pwede po natin gawin, mga kapatid. Ano pa yung nakita nating ikalawa dito? Mga kapatid, ano mas mahalaga sa atin? Ang gumawa tayo ng mabuti o gumawa tayo ng masama? Ano mas papaboran nyo? Paggawa ng mabuti o paggawa ng masama? Meron pong isang batas na planong ipasa sa bansa natin. Patungkol po ito sa sexuality po na at early age daw po tuturuan na yung mga elementary na mga bata na express yung kanilang sarili sa paraang sexual. Nung mabasa ko po yan, ipinasa nga po sa akin yung mga kasama sa CFD. Sabi ko, pasama ng pasama talaga itong mga mambabatas natin. Hindi nila naisip yung posibleng mangyari pag naisabatas ito. Medyo ano ho yun medyo mapanganib po yun mga kapatid. Kung papasa yung batas na yon na pwede mong express yung sarili mo, bata ka pa, elementary, yung paraang sexual, mag-e-explore yung bata. Nung nabasa ko yun, sabi ko, teka muna, masyado to. At tayo bilang mga magulang, dapat tumanggi tayo rito. Hindi natin to sang-ayunan. Kasi pag sinang-ayunan natin to, naisabatas po ito, malaking problema ho ito sa Pilipinas. Ito ho yung kaso na maraming marerape, maraming mga mabubuntis, teenage pregnancy. Basta gugulo ito. Hindi ito maganda sa ating lipunan. Ating panawagan sa mga mambabatas natin, kung kayo po'y Katoliko, mag-isip kayo ng batas na makakatulong sa mga taong bayan. Tignan po ninyo ang moral side effect nito. Hindi ko alam kung mga Katoliko yon yung gumawa nun. Ang principal author po nun at sponsor. Now, nakakagulat po yon kung sila ay mga Katoliko pero hindi nila naiintindihan yung mga pinagagawa nilang batas. Ako po ay tutol sa panukalang batas na yon at sana nga po ay kayo rin ay tutulan po natin ng sama-sama ang bagay po na yon. Ang resulta po nun, evil deeds, opo. Mga kapatid, sa ginawa ng Panginoon Diyos na nagpagaling siya ng tao during Sabbath, ipinapakita niya lang na mas mataas si Jesus kaysa sa Sabbath. Ginawa ang Sabbath para sa tao, hindi ang tao para sa Sabbath. Ang sabi ni Jesus, ang Sabbath, isa po yan sa mga masyadong mainit na diskusyon at debate ng bawat relihiyon sa Pilipinas. Simple lang naman ang issue ng Sabbath. Ang Sabbath ay pamamahinga at pagsamba sa Diyos. Ganun lang kasimple. Ang Sabbath sa atin ay linggo. Kaya nga po nung nasabi ko na kamakailan, kung kayo po ay Katoliko, may takot sa Diyos, huwag ipagpalit ang linggo. Sasabihin, Brad Calix, double pay kasi. Aanin mo ang double pay na hindi ka nakapagpahinga. Mababayaran ba ng double pay mo yung mau-hospital ka kasi wala kang pahinga? Pangalawa, isipin mo, ano mas mahalaga, spiritual life mo o yung double pay mo? Tandaan mo, ang purpose ng Sabbath is to worship the Lord.
Ang Sabbath natin ay Sunday. Ngayon, just in case na ikaw ay may trabaho ng Sunday, pero dapat sa loob ng isang linggo, meron ka pa ring Sabbath. Maaring ang Sabbath mo ay Lunes. Dumalo ka sa misa. Kung hindi ka pwede ng Sunday. Pero yung parang alibay mo na lang yan, hindi ka pwede ng Sunday, kasalanan po kasi yan, mga kapatid. Yung sinasadya mo ipagpalit yung araw ng linggo, tas may gagawin po kayo. Unahin nyo muna ang sumamba sa ating Panginoon Diyos bago po kayo mag-shopping. Unahin nyo muna ang dumalo sa misa bago kayo mag-outing. Pwede naman po yun. Hindi naman ho required maghapon kayong nagdumadalo sa misa. Hindi po. Hindi tayo required maghapon. Aatin tayo doon sa 4 na magkakaibang oras ng misa. Sapagkat ang misa ay pare-parehas po. Ang narinig mong homily ng alas 5 ay maririnig mo rin sa gabi ng alas 6 na homily. Opo. Pero ang point natin dito, may Sabbath ka sa loob ng isang linggo. Wala ka pa rin kawala. Kung kayo po ay may trabaho ng Sunday, dapat kung ano ang day off mo, yun ang Sabbath mo. Hindi ka lang magpapahinga, part ng pahinga mo, magwo-worship ka sa Lord. You go to Mass. Nakita natin si Jesus nagalit. Pwede naman ho tayo magalit pero dapat may dahilan yung galit natin. Si Jesus nagalit, hindi siya nagmura. Pero tayo pag nagagalit, nagmumura tayo. Ilang beses po tayo magmura sa isang araw pag nagagalit tayo. Ako nagagalit ako kapag yung trabaho hindi tinatapos. Mainit ang ulo ko pag walang tubig sa bahay. Hindi nagsasaing sa tamang oras. Sabi ko sa mga anak ko, ilagay nyo sa lugar yung pagsiselfone. Saturday, bawasan ng oras kasi meron tayong misa kinabukasan. Pero tayo, normally bilang tao, hindi lang tayo nagagalit eh. May mga reaction tayo hindi maganda, di po ba? Yung iba sa atin nagmumura, yung iba sa atin nagdadabog. Subukan nyo yung may anak po kayo na inutusan nyo tapos naglalaro siya ng ML. Kung ano man ang ginagawa niya, susunod nga siya pero nagdadabog. Nasubukan nyo po ba yan? Ano reaction mo kapag kaganan yung anak mo? Nagdadabog. Kinakausap mo o huwag kayo masyado magpapagabi sa daan. Tapos sasagot sa'yo ng pabalang. Matutuwa ka ba? Sumagot ng hindi maganda. Sabihin mo ba bilang magulang, ay, ang ganda ng sagot mo anak, tuwan-tuwa ako dyan. God bless. Gaganon ka ba? Hindi. Normally magagalit po tayo. Hindi ho masamang magalit, pero sabi ng Bible, pag nagalit tayo, be sure na hindi tayo magkakasala. Paano, Brad Calix, hindi magkasala? Huwag ka magmura. Pag nagalit po tayo, huwag po tayo magdabog. Di ba? Pwede naman yun eh. Kaya lang medyo mahirap yun. Kasi nga may tao na in-express yung sarili niya eh. Ang nakakatakot doon, pag nagalit ka, yung papatay ka. Kasi yung galit, nagde-level up po yan eh. Kaya nga, ito, tip lang ha. Bago nyo kausapin ng isang tao, tansyahin nyo. Baka may pinagdadaanan yan eh. Baka magkamali ka, imbes na maganda usapan nyo, taasan ka ng boses. Dapat marunong ka tumansya. Kung sasabihin mong isang bagay na serious, tignan mo yung kausap mo kung ready siya doon. Kasi maraming tao, hindi nila alam yun eh. Nagsasalita lang, wrong timing. Ang daming mga tropa niya, papahiyain. O siyempre, anong pakiramdam mo? Di ba, may mga tao na gusto nila pag kinausap mo na seryosong bagay, kayo-kayo lang. Si Brad Calix, mas gusto ko yun eh. Mas gusto ko yun na personalin mo ko pagka basta personal issues, huwag kayong gumamit ng social media, mali po yun.
Kaya po yung mga kapatid na nagagalit kayo dyan sa social media madalas, delikado po yan. Kasi pag nagalit po kayo, marami kayong masasabi dyan na hindi maganda. Tingnan nyo yung testimony nyo, mga kapatid. Mag-ingat kayo kasi social media, public po yan. Public. Opo. Kaya ako po ay tinuturuan ko ang sarili ko na sa bawat pagharap ko sa public, hindi lang naman ho Pilipinas nakakarating itong video na to eh. Opo, kaya ho, importante sa akin at sa inyo na i-practice natin yan. Na gracious pa rin, di ba? May point ka na pinaparating pero gracious pa rin. That's why hindi ako nakikipagdebate. Kasi majority ng debate nauuwi sa away, hindi magandang relasyon, may galit sa puso ang bawat isa. Kaya ho, hindi tayo po pwede dyan. Doon lang tayo sa discussion lang po tayo. Hindi masamang magalit mga kapatid, lagay lang natin sa lugar. As panghuli, as I close mga kapatid, huwag nating tularan mga pariseyo. Napapatay po sila. Dahil sa hindi nasunod yung kanilang gusto o yung pamantayan. Yan po yung pinaka-worst na pwede nating gawin bilang Katoliko. Dahil ba hindi kayo parehas ng pananampalataya? Hindi kayo parehas ng worldview? Hindi kayo parehas ng academic? Hindi kayo parehas na gusto? Papatay po kayo? Pwede bang gawin yan, Brad Calix ng Katoliko? Opo. Dahil nga po sa galit, papatay eh. Issue sa lupa. Buhay pa yung magulang, kinukuha na yung parte niya. May ganun. Makamakailan ng mga balita, kamag-anak niya, pinutulan niya ng leeg. Dahil sa away sa lupa. Mga Katoliko po yan. Mga kapatid, medyo bantayan natin ang ating mga sarili. Ang panahon po natin ay pasama ng pasama, hindi po tayo bumubuti. Magmasid po kayo sa paligid nyo. Maraming Katoliko sa Pilipinas, pero kokonti lang yung porsyento na sumusunod sa Panginoon Diyos. At yun po ay nakakatakot. Huwag sana tayong mapabilang dun sa majority ng Katoliko na walang takot sa Diyos. Katoliko lang kasi parents Katoliko, pero hindi talaga naintindihan yung pagiging Katoliko. Na ito ay sagrado. Huwag sana tayong mapabilang doon sa mga dumadalo sa misa, pero hindi nagbabago yung buhay. Huwag sana tayo doon. Yung sumasabay tayo sa agos ng mundo, huwag po tayo doon. Ako po'y nananalangin personally na kung meron lang ako 60 years sa lupa, 54 na po ako eh. Magamit ko po yung 6 na taon na yan na mag-encourage ng mga tatay sa buong Pilipinas na tatayo bilang totoong Katoliko sa Pilipinas. Pag sinabi kong totoong Katoliko, may takot sa Diyos, umiiwas sa kasalanan, pagdating sa kanyang pamilya, priority niya yun. Hindi siya irresponsableng tatay. Siya po yung nangunguna sa pagro-rosaryo. Active siya sa simbahan. Yun ang gusto ko makitang tatay na Katoliko sa Pilipinas. Siya ang pasimuno ng pagro-rosaryo. Siya ang pasimuno ng pagdalo sa pagsimba, pagpunta sa misa. Siya ang pasimuno ng Bible sharing sa kanyang community. Kaya ba yan? Kaya. Kung kakayanin, kung magkakaroon tayo ng commitment. I'd like to challenge you mga kapatid. Magandang bagay po na nakikinig kayo kay Brad Calix. Pero ang hamon ko po sa inyo, wag lang ho kayo basta makinig. Maging isang ehemplo po tayo. Bilang Katoliko, may takot tayo sa Diyos. Iwasan po ninyo yung bisyo na makakasira sa inyong pamilya at kalusugan. Alam ko po yung alam niyo yung sinasabi ko. Pag sinabing bisyo, maubos ang pera mo diyan.
yung kalusugan mo, magkakasakit ka dyan. Palitan mo na lang yung bisyo na yan, maglilingkod tayo sa Panginoon Diyos. Mag-organize ka ng Bible sharing sa community nyo. Kung di mo alam, tuturuan kita kung paano gawin yan. Simple lang naman yan. Kailangan mo lang dyan puso, dedikasyon, may panahon ka, may disiplina po tayo. Yan ang pwede natin gawin, mga kapatid. Alright, I'd like to challenge ang mga Katoliko nating sa Catholic community nationwide. Mga kapatid, ipakita natin sa ating buhay na tayo ay tunay na binago ng ating Panginoon Diyos. Para magiging kapani-paniwala po tayo sa ating community. Kung kayo po nagtatrabaho sa gobyerno, maging matino po kayo at godly na Katoliko. Ayaw kayo sa graft and corruption. Huwag po kayo sumama sa mga kapwa nating Katoliko na iba yung buhay. Kasi mananagot tayo lahat sa Panginoon Diyos. Wag po tayo maging nominal na Katoliko. Pag sinabing nominal, pasimba-simba lang, wala naman talagang direksyon sa buhay. Pasimba-simba lang, para lang masabi nagsimba siya. Hindi po yun. Pangit po yun. Seryosohin nyo ang Christian life. Hindi yan biro. Baka magkaroon ka ng maling akala, papunta ka sa langit, ayun pala, sa kapahamakan ka sa dulo. Bakit? Mali yung puso eh. Ang tunay na Katoliko, si Kristo yung kinikilala sa buhay. Si Kristo ang tagapagligtas. Ang tunay na Katoliko, maayos ang buhay. Ang tunay na Katoliko, umiiwas sa kasalanan. Ang tunay na Katoliko, gusto yung holy living. Ang tunay na Katoliko, gumagawa ng mabuti sa kapwa. Ang tunay na Katoliko, pag dumadalo sa misa, maayos ang puso. Ang tunay na Katoliko, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang tunay na Katoliko, hindi nagchichismis. Marami po yan na listahan. Pwede natin pag-usapan isa-isa yung listahan ko. Para masabi nating, ako ba ay tunay at godly na Katoliko? Gawin natin yan itong taong 2025 and onwards. Mga kapatid, I'd like to announce yung ilang mga bagay. Sa Sabado po, sa Sunday ay magkakaroon po ang CFD ng gathering dyan po sa Talok, sa Our Lady of Lourdes. Mayroong dalawang talks, actually tatlo, tapos yung spiritual warfare ni Reverend Father Gamala. Hindi ko dala rito yung pinakalistahan ko, pero happening yan, alas 9 ng umaga hanggang alas 5. So, iniimbitahan po yung mga kapatiran natin na kung kayo po ay may panahon, pwede po kayong pumunta etong Sunday, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga kapatid, ipag-pray ninyo kami ni Pastor Noe Dora sa amin pong tambalan every Saturday. Sana po ay matutuloy po yan. Yung aming wedding po ni Mrs. na etong February 15 na matuloy po siya. Mga kapatid ha, may mga asikasuin ako rito ng dokumento sa Maynila para maipasa po. Sa mga CFD po na nagre-request na gusto nyong magkaroon ng CFD sa inyong lugar, kausapin niyo po ang inyong parish priest kung papayag siya. At kung sakaling papayag si Father, ang gagawin ni Father po ay susulat si Father sa Diocese ng Bacolod. At i-inform po kami sa Bacolod na gusto nyo kami pumunta dyan. Ngayon, yung aming presidente, si Bro Christian Paul Gaylan, ang kakausap sa inyo para sa final na pag-uusap. Tapos kapag planchado na po yan, pupunta na po kami dyan, mga kapatid, ha? Opo. Supportan niyo po si Brad Calix sa State of Grace TV. Please subscribe, mga kapatid. Ipakishare po ito sa ating mga kasamahan. At doon po sa mga gustong sumuporta kay Brad Calix sa anumang paraan ay maari naman po. Nakalagay po dyan sa ating screen kung saan nyo po maaring ipadala yung inyong suporta.
Paki-indicate lang ho kapatid kung para saan ha. Kung yan po ay para doon sa fellowship sa mga pastor na gusto nating maging kabahagi ng simbahan, pakisabi lang po sa atin. Kung yan po ay para sa campus ministry natin, pakisabi lang ho. Kung yan ba ay kung saan, pakisabi lang po. Kasi gusto nating transparent po tayo dyan. Opo. At maraming salamat po sa mga tumutugon sa panawagan na yan. Opo. Hindi natin kayang gawin lahat ang ministeryo po ng lalo na sa kung paano po i-finance yung ministry, medyo mabigat po yan. Si Brad Calix po ay may oras tayo mag-prepare ng mga series of messages, puntahan po yung mga bahay for Bible sharing, pero syempre, kailangan nating lagyan ng gasolina yung motor natin. Opo, para makapunta tayo doon sa mga lugar para makapag-ministeryo po tayo. Opo. Sa mga iimbitahin natin mga pastor, kailangan mo silang pameriendahin. Hindi naman kailangan doon sa class na restaurant, hindi po. Pero yung pameriendahin mo sila, magandang tulong na po yan. At yung inyong may tutulong po mga kapatid sa anumang paraan, ay malaki po ang tulong niyan doon sa mga kaluluwa na gusto nating dalhin para sa ating Panginoon Diyos. February 1 po, Sabado po yan, si Brad Calix ay pupunta ng Kabangkalan. Opo. At yung mga ganun ho, kailangan natin ng pamasahe papunta ron at umaasa lang po tayo sa Panginoon Diyos at sa generosity po ng karamihan po sa inyo. Kaya ho, doon sa mga nagtatanong kung paano ho kayo makakatulong, ay naglagay na po tayo dyan sa ating screen kung saan po ninyo pwedeng dalhin ang inyong posibleng may tutulong para sa ating gawain. Maraming salamat po mga kapatid at sa mga nagdadasal sa akin sa flight kahapon, andito na ho ko at ako po ay babalik ng Friday, Lord willing. Ipagdasal niyo po yung mga lakad ko dito sa Maynila. Sino pa ba yung mga nandito? Antabayanan niyo mga kapatid, yung mga changes natin by February or March. Pag Monday po ay mag-i-invite tayo ng mga guests na mag-share patungkol sa trabaho. Pag Monday, pag Tuesday po ay doon sa pangkapayapaan, mga pulis po yung i-interviewin natin dito. Pag Wednesday ay mga doktor, kasi pag-uusapan yung pangkalusugan, ika-4 yung pamilya, baka may makausap tayo ng mga family counselors, maganda po. Para at least hindi lang tayo Bible, kundi meron pa tayo napapakinggan na iba. Pag Biyernes to, mag-i-invite tayo ng mga estudyante o di kaya mga principal na mag-share sa atin patungkol sa paaralan. Pag Sabado po, usapang OFWs yan, mag-invite ako rito ng ilang mga kasama natin dito na OFW na nagtatrabaho po sa ibang bansa para pakinggan natin yung kanilang sitwasyon doon at kung paano natin sila may papanalangin. At yung pag Sunday, usapang parokya. So meron tayong mapapakinggang ilang mga tao dyan sa ibang parokya ng Tagbilaran probably. Pakinggan natin siya kung ano yung mga ulat nila dyan. Yun po, maganda ho yun para aware tayo sa nangyayari sa iba't ibang parokya sa buong Pilipinas. Pag-pray natin, inaayos pa ho natin ito, maaari mangyari yan February or March, mga kapatid. Try natin mamayang gabi magkaroon tayo ng yung ating series na Learn to Give. Mamayang gabi 8:00. Opo. Sabihin ko lang sa inyo kung may mga changes tayo, kung di tayo matutuloy dahil sa mga lakad ko, I just let you know mga kapatid. 6:54 na umaga sa aking orasan. Gusto kong batiin lahat ng mga birthday celebrants today. Happy birthday. Huwag mo nang banggitin kung ilang taon na po kayo. Happy birthday po Baka may umaatin sa atin dito, kamag-anak, Mrs. nyo, Mr. nyo na birthday today. Sabi ni Brad Calix, happy birthday. At doon po sa mga nagdiriwan ng kanilang wedding anniversary, a blessed wedding anniversary po sa inyo mga kapatid ha. God bless po, God bless. Sige po, tayo po'y mananalangin na. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ama, salamat sa umagang ito. Gusto ko ipanalangin ang aming Pope Francis sa oras na ito for your guidance sa kanya at pag-iingat sa kanyang kalusugan, sa kanyang frequent travels, for your protection. Pag-pray namin ang mga cardinal sa Vatican, patuloy
mo silang tulungan, gabayan, patuloy na magkasundo sila sa isang layunin. Pag-pray namin yung mga archbishop, bishops sa buong mundo at lahat ng mga kaparian, especially sa Pilipinas, na magawa po nila yung dapat nilang gawin sa parokya. Gabayan niyo po sila sa kanilang preparation sa mga homily, sa mga sobrang kabisihan nila sa iba't ibang mga quasi parish at sa mga maliliit na kapilya. Pinagdadasal ko po yung mga Katoliko na magsimula na po kami na mabago sa buhay, may magbago sa buhay namin para ang mga tao ay maniniwala po sa amin. Hinihiling namin ang patuloy niyong gabay na maasikaso namin ang aming pamilya. Makita namin yung paggalaw ng Diyos sa aming buhay. Lord, praying kami sa aming bansa, sa aming presidente, sa aming vice president, na patuloy sila magkasundo. Ang nalalapit po na eleksyon sa Mayo, na maging maganda po ang resulta nito. Makaboto kami ng tamang tao sa tamang posisyon. Praying kami sa lahat ng mga OFWs na mga kasama namin sa broadcast, na pagpapalain nyo nga po sila. Nahiling namin ang inyong gabay, ang inyong patubay, ang inyong proteksyon sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Lord, praying kami sa mga changes sa aming broadcast, samahan nyo kami. Hangad namin ang hindi lang pagdami, kundi yung pagiging seryoso ng mga nakikinig sa broadcast, na ang gusto namin mangyari, maging good and godly Catholic kami. Hindi lang itong 2025, kundi sa mga susunod na taon. Samahan nyo kami sa maghapong ito, Panginoon. Bigyan nyo kami ng kalakasan, patnubay. Maraming salamat sa mga guardian angels po namin na siyang gumagabay po sa amin. Tulungan nyo kami, Mama Mary, sa aming mga dapat gawin. We just want to thank you and praise you for everything. Mangyari nawa kalooban nyo sa maghapong ito. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Kita-kits tayo mamayang alas 8, Lord willing. At para pag-usapan natin yung Learn to Give series. Alright, sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Quezon City. God bless po sa inyo mga kapatid. Pakishare po yung ating video at samantawa tayo ng Panginoon Diyos sa maghapong ito. To God be the glory. Ingat po kayo and bye for now.